Tara at magmotocamp tayo sa tabing dagat. Mag-overnight tayo sa isa sa mga tagong paraiso dito sa probinsya ng Pangasinan. Dito ay napakapayapa ng kalikasan. Madaling makahuli ng mauulam, pwede siya pangpain kaya lang wala tayong At siguradong malulusaw ang mga stress sa katawan. Huwag na nating patagalin pa. Kung motocamping in the wilderness ang trip mo, tara at samahan mo ako sa aking kwento. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Nasa Agno ulit tayo para sa isa na namang beach camping, pero this time hindi na bumabagyo. Dapat babalikan namin yung huli naming spot ni Brother Eli. Kaya lang naisip ko, ilaan ko na lang yun pagkasama na kami ni Brother Eli, kasi si Albert ang kasama ko ngayon. Dati na natin tong secret spot na as usual available sa lahat ng members. Shoutout sa ating mga members, maraming salamat. Binalikan ko lang to dahil wala akong ibang maisip na madaling puntahan na dagat ngayong araw na to. Biglaan lang din kasi, so ayoko na mag-explore. Gusto ko yung alam ko na. Next time mag-explore tayo ng iba pang spot. Maganda yung napili nating pwesto. May barrier kahit pa paano kung sakaling lumakas ang hangin galing sa dagat. At sa likod naman ay marami tayong panangga kung sa kabilang side magagaling ang hangin. So magsiset up lang tayo ng simpleng tarp shelter. At as usual, dahil wala na tayong cot bed, naisip ko wag nang bumili, lagi na lang tayong sa lapag matutulog. So ang set up nating shelter ay merong sapin sa ilalim gamit yung ating tarp. Tapos pwede rin natin siyang isarado kung sakaling lumakas ang hangin o umulan. Ito na ang ating shelter. Bali dahil yung ating tarp ay napakalapad, pinabuti natin na kalahatiin na lang siya. Ano malamok. Pinabuti natin na kalahatiin na lang siya. Total mukhang hindi naman natin kakailanganin na fully enclosed yung ating shelter dahil walang ulap. Napakalinsangan actually. Ilang problema, napakalamok, ang daming insekto. Dapat din ako magsisiga dahil bumili ako ng alcohol gel na dapat susubukan natin ngayon na pangluto. Kaya lang sa dami ng insekto, saka lamok ang lalaki, hindi pwedeng walang siga. Doon pa rin tayo magluluto pero magsisiga tayo pang taboy lang ng insekto. Buti na lang may kulambu tayo, mamaya pag natulog tayo hindi tayo mainit at hindi rin tayo lalamukin. Bale, gumawa tayo ng dalawang butas. Tapos pinagdugtong natin sila ng tunnel sa gitna. Yung isa ay lagayan ng panggatong, yung isa naman pasukan ng hangin. Doon hihigop ng hangin yung apoy. Mas maganda rin yung ganitong system kasi hindi na sa ibabaw ng buhangin yung apoy. Hindi siya madaling mamatay. Saka kung magluluto ka, mas concentrated yung apoy niya doon sa pinaglulutuan mo. Ayos na ang problema natin sa lamok. Ito nabawasan na sila. Pwede na tayong magluto.
Gaya na sabi ko kanina, meron tayong biniling alcohol gel. Alam niyo yung ginagamit sa mga catering, pampainit ng mga pagkain nasa ilalim ng tray. Yun yung binili natin. 120, sabi umaabot ng 3 hours. Yung tagal, mas matagal kumpara sa butane na mga nasa 100. Yun nga lang, mas mahina yung init niya. Kasi hindi gaya ng butane na compressed gas yung nasa loob. Malakas yung buga, malakas yung init. Ito hindi. Titingnan natin. Anyways, ang ating ulam ngayon ay pagluluto tayo ng Thai soup, tom yum kung tawagin, sa paborito kong Thai food. At ang paboritong pampalasa sa tom yum ay yung nabili ni Mrs. na seasoning paste. Medyo i-revise na natin konti kasi wala tayong kompleto ingredients. Meron tayo ng paste, meron tayo ng rice noodles, tapos hipon. May mga dahon pa pala ako dyan, dahon ng sili at sibuyas Tagalog. Ang problema lang dito ay madali siyang mamatay sa hangin, hindi kagaya ng butane. So kailangan sarado talaga siya. At ang naisip kong paraan ay itong aluminum pan na gagawin nating wind barrier. Sa loob natin lalagay yung lata ng alcohol gel. Ito lang magiging challenge sa kanya. Mahirap siyang gawing stable. Bale, orasan natin to. Tingnan natin kung gaano siya katagal magpakulo ng 1 cup ng tubig. Para may idea kayo kung pasok ba siya sa pangangailangan nyo o mag-stick kayo sa gas stove. Pagkatapos ng 12 minutes, 13 na pala. Ayun. Pero na siyang pagkulo, pero doon lang sa gitna. So kaya naman. Kung may pasensya ka lang. Pag may mga pagkakataon kasi talaga na hindi ka makapagsiga o hindi ka or wala kang dalang butane, bakit ka hindi magdadala nga naman ng butane mo? Pero sa kagaya ko kasi na gusto nang nagsisiga para magluto, pero may mga pagkakataon hindi pwede, gaya nung binagyo tayo sa Bagyong Christine camping natin. Sa mga hindi pa nakakapanood dyan, ito yung video na yon. Maganda tong option. Bukod sa lightweight, walang usok. Yun ang pinaka problema ko kasi nun, kaya hindi ako nakapagluto ng usok sa loob. Meron namang option na yung liquid alcohol, familiar naman ako doon. Susubukan ko siya, pero kung ito ay mag-work, stick na ako dito. Ang inaalala ko lang kasi doon baka mahal baka mabilis maubos. Ito kasi ang mura nito pag binili mo ng maramihan. Pero titignan pa rin natin sa mga susunod. Mas mabilis nga naman kasi magluto yung liquid alcohol. Ay, ito talagang tubulok. Okay mo yan. Lagyan na natin yung seasoning at yung ating dahon ng sili. Woohoo! Direct Gino style. Tom yum. Ay! Tapon. Alam ko hindi ito yung original na tom yum kasi tabi sa mga totoong nakakaalam ng tom yum. Ito lang ang kaya natin
Sold. Oh. Best. Sarap na pagkain sa camping. Another tip pala, para hindi kayo putaktihin ng langgam, lalo na sa inyong tulugan. Maglagay kayo ng pagkain na malayo sa inyong tulugan para doon ang punta ng mga langgam. Malayo din doon sa pinatabi nyong pagkain para sa kinabukasan. So itong tinatira natin na shell ng hipon. Ay, puki na! Ano pa pala akong dinakain doon? Bago natin siya ibaon, bukas na natin siya ibabaon. Ilalagay ko muna siya ng malayo sa ating camp para siya ang puntahan ng mga langgam. O nga pala, salamat sa lahat na nag-avail ng ating Takbong Banayad t-shirt. Sana ay nakikita ninyo yung design. Yan. Solid kayo. Nasa pin comment yung link. Daming umbok. Hindi ko na-flash yung likod natin. Okay na yan. Effective ako lang po. Nakikita ko mga insekto nakadapo. Sana lang hindi tayo papakin ng langgam. Ang dami pang umaligid eh. So paano? Kita-kits tayo bukas. Bukas tayo maliligo sa dagat. Magandang gabi. Grabe. Isa sa pinakamasamang tulog. Hindi ko alam kung meron akong tulog eh. Napakainit. Tapos pagdating ng madaling araw, hindi ko na alam kung anong oras yun. Lumamig naman ang sobra. Gagandaan dito kapag low tide. Napakadaling makahuli ng mga natrap na isda. Pero maliit pa siya. Hindi natin siya mapapakinabangan. Pwede siya pang pain, kaya lang wala tayong ano eh. Wala tayong pamingwit. Pakakawalan muna natin siya. Meron din ditong mga pools. Pag ganitong low tide, pwede kayo dun magbabad. Or pwede rin kayo bumaba doon sa dulo ng breakwater kung medyo matabang kayo. Tapos sa maganda rito sa part na to ng Agno, depende sa season. Kapag gabi, ang daming phytoplanktons, yung umiilaw na organism sa ano, sa tubig. Another hairy crab. Parang Pokemon. Kailangan nakakita ng mabalayibong frog tuloy. Mabalayibong ano, kaliwang hairy crab. Wow! Mukha talaga siyang spider. Oh. Point. Uri pa rin ng crab. Pero mukhang spider talaga oh. Grabe, ang dami talagang life dito sa Agno. Puno ng langgam. Pero okay lang, at least sa ibabaw lang. Pwede pang tanggalin. Sa inyo na yan, 1/4. Kunin ko lang yung malaki. Uy. Magalit sila oh. Naago ko yung butido nila oh. Ayun na nga lang nang hihingi.
Yeah. Ay, ay, ay. Ito yung butter. Pinapak ng mga langgam. Sala muna tayo pang morning, ano natin? Tea. Apple cider tea for healthy gut. Dalang pangit sa dagat. Saan kumakapit ang buhangin. Buhangin, langgam. Kaya ang favorite raw spot ko talaga ay ano, pine forest. The best talaga experience pag nasa pine forest. Sunod, ilog. Ilog kasi dami insekto. May lamok. May ano, niknik. Meron pa yung kulay green. Parang maliliit na tipaklong. Pinutaktika nun. Bali, ang recipe natin dito ay tansyahan lang. Isang itlog, harina, hindi ko alam kung gaano karami yun. 2 saging. Ang pinaka-importante lang naman ay yung huwag kalimutan yung baking powder saka suka. Sila kasi yung magbibigay ng bubbles na magpaparise dun sa ating pancake para makapal at fluffy. Yung baking powder, malit kasing kutsara kaya dinalawa ko, pero usually isa lang nilalagay ko, tapos 4 na kutsarang suka. Ngayon nilagay ko 5. Kung may problema kayo sa digestion o kaya acidic kayo, apple cider tea every morning bago maglagay ng kung ano sa tiyan with honey. Sarap pag may honey. Lagyan ko lang konti asukal pambalance ng asin. Lang. Saan natin ngayon ilalagay yan? Hala tayong dalang plato. Nagbabawas na kasi ako ng dala eh. Marami tayong naipong gamit. Kaya lang, di naman lumalaki yung storage natin. Di naman lumalaki yung motor. Kaya nahihirapan ako. Saka na-realize ko, kompleto ka nga sa gamit, pagod ka naman sa pagligpit. Kaya hanggat maaari, ito lang dala ko. Shelter, tulugan, lutuan. Tapos yung mga itak natin. Tinanggal ko na yung foldable bucket, yung upuan. Ano pa ba mga tinanggal ko? Sleeping mat. Parang may dapat mga tanggalin dito sa lutuan eh. Pero hindi, sakto na to. Pag may binawas pa tayo dyan eh, baka hindi tayo makapagluto na maayos. Ito lang maliit na mesa. Yung dag ko talaga. Gawa ng pag ganito yung lugar, mahirap mag-prepare ng pagkain. Antayin na lang kapag dadaan ka. Sabay na lang. Sorry. Alam mo sa na yan. yan lang. Oo. Para safe tayo sa acid. Soya milk. Ito para nating dalhin yung ating stove doon sa kasabay nito. Doon na natin pakuluin to. Yun ay kung hindi tayo madidisgrasya. Oh, kininam.
Bawal. Hindi pwede. Huwag na. Kaya na natin siya na hindi siya malamig. Ay, hindi mainit. Patay ka na ba? Ah, patay na siya. Uy. Ah. Panis. Breakfast by the sea. Albert, magpapakon na lang. Ay, sabi niya kanina, tinanong ko kung kumain na. Sabi niya, hindi pa. Sabi niya, tayo mo ako ah. Hintay ko nga. Tapos, pagbalik ko, tapos na kumain. Sorry. Ayun. Yung pala, hintayin ko daw siyang magligpit o umuwi. Ang content pala ni Albert, bukod sa travel, ano siya, nagdo-drawing, nagpipaint. Pinipaint niya yung location at pinupuntahan niya. Ah, yung ilaw.